Panibago na namang istorya ang ating mapapakinggan ngayong araw. At ngayon nga ay ito ang istorya ni Camille at Christoph. Camille anak, tanghali na. Malilate ka na sa school. Mahinang saad ni Aling Digna habang niyuyugyog ang braso ng anak. Gumalaw naman si Camille, ngunit halos ayaw pa ring imulat ang mga mata. Nay, 5 minutes pa, please. Antok na antok pang saad ni Camille habang nakapikit pa rin ang mga mata. Niyakap pa nito ang unan na tila ba wala pa ring balak bumangon. Anak, tanghali na. Malilate ka na nga sa school. Pwede bang hindi muna ako pumasok, Nay? Anak, hindi pwedeng hindi ka papasok. Nakakalimutan mo na ba na teacher ka? Dahil sa sinabi ni Aling Digna ay biglang napamulat si Camille at mabilis na bumangon. Oh my God! Oo nga pala. Akala ko estudyante pa rin ako eh. Ani Camille na tila ba nakalimot sa kung ano siya. Natawan na lamang si Aling Digna sa kabaliwan ng anak. Ano ba kasing ginawa mo kagabi? Bakit parang puyat na puyat ka? Gumawa po kasi ako ng lesson plan na halos umaga na po ako nakatulog. Tila ba nangihinang sagot ni Camille. Ngunit kahit ganoon ay wala siyang magagawa. Kailangan niya pa rin bumangon at pumasok. Yun kasi ang sinumpaan niyang tungkulin na dapat niyang gampanan. Ganun ba? Hindi ba masakit ang ulo mo, anak? Huwag ka munang pumasok kung hindi mo kaya. Nag-aalala namang saad ni Aling Digna. Hindi po pwede, Nay. Maraming maaapektuhan. Kawawa naman ng mga estudyante ko kung hindi ako papasok. O siya, ikaw ang bahala. Lumabas ka na at ipaghahain kita ng almusal. Kumain ka muna bago umalis. Para kahit papaano, may lakas ka sa pagtuturo. Sige po, Nay. Maliligo lang po ako tapos susunod na ako. O sige, bilisan mo tanghali na. Opo. Matamlay na pumasok si Camille sa banyo upang maligo. Napasigaw pa siya nang magbuhos ng tubig. Ay, ang lamig! Sigaw ni Camille nang magbuhos ng isang tabong tubig. Halos manginig ang buo niyang katawan. Sumuot yata kasi hanggang sa kanyang buto-buto ang lamig. Kaya naman, minadali niya na ang pagligo. Nang matapos ay agad na siyang nagbihis ng kanyang uniform. Nang mapatingin siya sa orasan na nasa dingding ng kanyang kwarto, ay nabigla siya. Dahil mag-aalas 7 na pala ng umaga. Kaya naman pagkabihis ay agad na siyang lumabas. Ni hindi niya na nagawa pang magsuklay o magpulbos man lang ng muka. O anak, hindi ka na ba kakain? Ipagain na kita. Ani Aling Digna nang mapansing paalis na si Camille. Sa school na lamang po ako kakain, Nay. Malilate na po kasi ako eh. Sagot naman ni Camille habang nagsusuot ng sapatos. Ganun ba? O siya, basta kakain ka doon at huwag ka magpapalipas ng gutom, ha? Bilin na lamang ni Aling Digna. Opo, aalis na po ako, Nay. O sige anak, mag-iingat ka. Opo. Nagmamadaling umalis si Camille matapos magpaalam sa kanyang ina. Mabuti na lamang at may dumaan kaagad na jeep, kaya agad siyang nakasakay. Maya-maya nga lamang ay nakarating din sa wakas si Camille sa eskwelahan. Nang bumaba siya sa jeep, ay naalala niyang hindi pa man lang siya nakapagsuklay. Tumingin-tingin muna siya sa paligid at nakita niyang may nakapark na kotse sa may unahan. Kaya naman lumapit siya doon at kinuha ang kanyang suklay at sinimulang suklayin ang kanyang buhok habang nakatingin sa bintana ng kotse. Kita niya kasi ang reflection niya doon dahil para iyong salamin. Ngumingiti-ngiti pa siya habang inaayos ang buhok. Nakita niyang tila namumutla ang kanyang mga labi, kaya't napagpasyahan niyang maglagay ng lipstick. Nung makapag-lipstick, ay pangiti-ngiti siya at maya-maya nagpouty lips pa siya, sabay na papahagikik. Lingid sa kanyang kaalaman, aliw na aliw naman sa kanya ang tatlong magkakaibigan na sina Christoph, Brian at Edward. Ang cute niya, bro. Tuwang-tuwang ani Brian. Yeah, you're right, she's so cute. Aliw na aliw namang saad ni Edward. Habang si Christoph naman ay seryosong nakatingin lamang kay Camille.
habang patuloy pa rin sa pagpapakyut ang dalaga sa harap nila. Oh my God, that girl, gusto ko siyang makilala. Pabulong na ani Brian habang nakatitig pa rin kay Camille. Dahil sa narinig ay parang naalarma naman si Christoph. Wala makakipagkilala sa kanya. Seryosong saad ni Christoph habang nakatitig pa rin kay Camille. Nagkatinginan naman sina Brian at Edward dahil sa sinabi ni Christoph. Tila ba nagtanungan ang kanilang mga mata dahil sa sinabi ng kanilang kaibigan. Samantala, natapos na rin sa wakas si Camille sa pag-aayos sa sarili. Ngunit, ngumiti muna siya at kumindat pa sa bintana ng kotse bago siya tuluyang umalis at pumasok sa eskwelahan. Dapat iimbagang pa si Christoph habang tinitingnan si Camille na tila batang patalon-talon pa habang naglalakad. Kakaiba kasi ang tibok ng kanyang puso habang pinapanood kanina ang dalaga. Pakiramdam niya ay na-love at first sight siya sa makulit na dalaga. Napahinga na lamang ng malalim si Christoph nang hindi niya na matanaw si Camille. Let's go. Seryosong saad ni Christoph nang tuluyan ng mawala sa kanyang paningin ang dalaga. Si Christoph Monterreal ay ang panganay na anak ng isa sa mga kilalang pamilya sa buong Pilipinas. Sila lang naman ang nagmamay-ari ng nangungunang TV network sa buong bansa. Bukod doon, ay kaliwat kanan din ang mga negosyo na pag-aari nila, kagaya ng naglalakihang hotels, mall, ospital, at mga kilalang university sa Pilipinas. Isa na nga doon ang school na pinagtatrabahuhan ni Camille, ang Monterreal State University. Sa edad na 27, ay ipinagkatiwala na ng mga magulang ni Christoph sa kanya ang pagmamahala sa eskwelahang iyon. Ngayon niya lang nakita si Camille doon. Nalaman niya na isa itong guro sa paaralang pag-aari niya base sa uniform na suot nito. Simula nang makita ni Christoph si Camille ay hindi na nawala pa sa isip niya ang dalaga. Kaya naman naisip niyang bumalik sa eskwelahan upang muli itong makita. Hindi niya na sinabi pa sa kanyang mga kaibigan na pupunta siya doon dahil alam niyang gusto ng mga ito si Camille. Palingalingan siya habang papasok sa eskwelahan at nagbabaka sakaling makita ang dalaga. Tuloy-tuloy lamang ang binata sa paglalakad nang mapadpad siya sa kantina. Sa dulong bahagi ng kantin ay nakita niya si Camille na kumakain. Pasimple siyang lumapit doon at umupo sa table na nasa likuran lamang ng table ni na Camille. Rinig na rinig ni Christoph ang usapan ng mga ito. Alam mo, gusto ko sana mag-apply sa DepEd para naman tumaas din sana ang sahod ko. Nahihiya na rin kasi ako sa mga magulang ko eh. Kasi ang sahod ko dito halos tama lang sa mga pangangailangan ko. Di naman sila nanghihingi dahil may kita naman daw si tatay. Pero yung feeling na iba, di ba syempre kahit hindi na sila magsabi, alam naman natin na kaya sila nagsikap na pag-aralin tayo para makatulong sa kanila in the future. Pero dahil nga nahihirapan tayong makapasok sa DepEd, nagtitiis tayo sa mga private schools na kung tutuusin, malaking pagkakaiba ng sahod. Bakit ba kasi hindi ka nalang mag-abroad, Camille? Bata ka pa at marami pang darating na magandang opportunities sa'yo. Ay nako, ayoko. Natatakot din kasi akong mag-abroad dahil sa mga naririnig ko na balita na kapag minalas ka sa mga amo, bangkay ka nang uuwi sa Pilipinas. Kaya ayoko talagang mag-abroad. Yan na siguro yung pinaka-last choice ko kung sakali. Di naman siguro. Pero kung ganun nga, di mag-asawa ka na lang ng apam o kaya ng mayaman para instant rich ka, ganun. Isa pa yun sa ayaw ko. Alam mo bang ayoko magka-boyfriend ng mayaman? Napakunot naman ang noon ni Sally sa sinabi ni Camille. Bakit naman? Kasi may kaibigan ako noon. Mayaman yung boyfriend niya. Akala niya mahal talaga siya. Pero ginawa lang pala siyang parausan at laruan. Mula noon sinumpa ko na hindi ako magbo-boyfriend ng mayaman. Dahil ang tingin nila sa mahihirap na katulad natin, isa lamang basura at laruan. Ganon? Nakakasad naman. True. Kaya kapag may maniligo sa akin na alam kong mayaman, kiss agad sila sa akin. Ayokong pagdating ng panahon maliliitin lang ko at saka paglalaruan.
Malungkot na saad ni Camille. Nadismaya at nalungkot si Christoph sa kanyang narinig. Kaya naman pasimple siyang naglakad paalis ng kantina. Hindi pa man siya nagsisimulang manligaw at hindi pa man sila nagkakakilala ni Camille ay busted na agad siya sa dalaga. Kaya naman, laylay ang balikat niyang umalis sa kantina. Bago lang si Camille at Sally sa eskwelahang iyon at hindi pa nila nakikilala ng personal si Christoph. Ang tanging nakakakilala lamang sa binata ay ang prinsipal ng eskwelahan. Basta't ang tanging alam lang ng lahat ay ang mga Monterreal ang nagmamay-ari noon. Pagkaalis ng eskwelahan ay nagtungo sa bar si Christoph. Gusto niyang maglibang dahil sa nangyari at narinig na usapan ng dalaga. Sa totoo lang, napakabilis ni Christoph sa mga babae. Pero kahit ganoon, ay hindi siya basta-basta nagkakagusto sa mga babae. Kaya kahit siya ay nagtataka kung bakit parang ang bilis tumibok ng kanyang puso nang makita niya si Camille. Kakaiba iyon, kaya alam niya na nagkaroon kaagad ng special na lugar sa puso niya ang dalaga. Habang nag-iisip, ay sunod-sunod ang ginawa niyang paglagok sa alak. Maraming nagpapapansin na mga kababaihan sa kanya, pero hindi mo lang siya nag-abalang pansinin ang mga iyon. Abala kasi ang isip niya kay Camille. Iniisip niya kung paano siya makakalapit sa dalaga ngayong nalaman niya na ayaw nito sa mayayaman. Habang umiinom, ay tila may naisip siyang nag-iisang paraan para malapitan niya ang dalaga. Alam niyang nahihirapan siya sa naiisip niya, pero pipilitin niyang gawin iyon para makalapit lang siya kay Camille. Napangiti pa siya sa kanyang pinaplano at umaasang umubra iyon. Nang maramdaman na medyo lasing na siya, ay nagpasya na siyang umuwi, baon ang maliit na pag-asa para makalapit kay Camille. Kinaumagahan ay maagang pumasok si Camille sa eskwelahan dahil marami pa siyang gagawin. Naghahanda kasi siya ng PowerPoint para sa kanyang i-discuss sa science, kaya hindi niya na nagawang kumain ng almusal. Pagbaba niya ng jeep, saktong may nagtitinda ng taho sa tapat ng gate ng kanilang eskwelahan. "Kuya, pabili nga po, 10 pesos lang." Nakangiting ani Camille sa tendero ng taho. Hindi man lang niya napansin ang kakaibang titig sa kanya nang magtataho na walang iba kundi si Christoph Monterreal. Paborito niya kasi ang taho. Sa totoo lang, halos taho na ang ginagawa niyang almusal araw-araw. "O Bamis, masarap ang taho kong to at siguradong mabubusog ka nito." Masigla namang saan ni Christoph, sabay kuha ng baso at marahan niya itong nilagyan ng taho. "Talaga ba, kuya? Sinabi mo yan ah. Gutom pa naman ako. Kagabi pa kasi ako hindi kumakain eh." Nakangiting saad naman ni Camille. "Ganun ba? Naku, huwag mo sanayin ang sarili mo sa ganyan. Masama yan sa kalusugan." Tila concerned na saad ni Christoph. Kaya naman napatingin bigla sa kanya ang dalaga. Doon pa lang napansin ni Camille na napakagwapo pala nito. Kaya saglit na napatitig ito sa binata. Ngunit, bigla rin siyang nahiya kaya binawi niya kaagad ang kanyang tingin. Kakaiba rin kasi ang tibok ng kanyang puso. Bigla ay yung bumilis na tila gusto nang tumalon mula roon. Nagtaka din siya dahil hindi ito ang taho vendor na binibilhan niya ng taho araw-araw. "Sanay na rin naman ako eh. Pero teka, ngayon lang kita nakita dito ah. Iba kasing binibilhan ko ng taho dati eh." Pinakaisapan niya kasi ako na ako muna yung magtinda dito. Kasi may ibang lugar na siyang nilalakuan ng paninda niya. Ganun ba? Kaya pala ikaw na nagtitinda ngayon? Inosente namang sagot ni Camille. "Oo nga eh. Pero teka, ibig sabihin, araw-araw ganyan ang ginagawa mo. Hindi ka halos kumakain." Tanong pa ni Christoph habang nakakunot ang noo. Minsan, pero minsan kumakain naman ako kapag hindi ako puyat dahil sa paggawa ng lesson plan." "Sandali. Bakit ka mo napupuyat palagi?" "Dahil sa paggawa ng lesson plan. Pero okay lang yun. Trabaho naman talaga yun ng mga teachers eh." Ibig sabihin, dahil sa lesson plan napupuyat ka. Kaya hindi ka na halos nakakakain ng kinaumagahan.
Oo eh. Ang hirap kasi kapag high school ang tinuturuan. Imagine, kung ilang subjects ang hawak mo, yun din ang gagawan mo ng lesson plan araw-araw. Kaya nga, nagpaplano ako na lumipat sa college eh. Bakit hindi mo gawin? Hindi naman kasi ganun kadali. May mga proseso na dapat pagdaanan, kaya no choice kundi magtiyaga. Kaysa naman tumambay ako, kawawa naman ang mga magulang ko. Tsaka, halos parehas lang din naman eh. Wala pa ring pagkakaiba kahit lumipat ako sa college dahil teacher pa rin ako. Natatawa at napapahinga na lamang ng malalim si Camille na hindi namamalayan na naparami na pala siya ng kwento kay Christoph na akala mo ay close na close silang dalawa. Ang swerte naman ng mga magulang mo. Silang iniisip mo palagi. At ang swerte rin ang mapapangasawa mo. Napakabait mo na. Maganda pa. Nabigla naman si Camille sa sinabi ni Christoph kaya muli siyang napatingin sa binata. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya kaya kaagad niyang binawi ang kanyang tingin. Kuya, akin na yung taho ko. Medyo napahaba na pala yung kwentuhan natin. Malilate na pala ako. Ay, sorry. Oo nga pala, etong taho mo. Dinagdagan ko na rin yan para mabusog ka. Saan naman ni Christoph habang natatawa? Napasarap kasi talaga ang kwentuhan nila kaya nawala na sa isip niya ang taho na binibili ni Camille. Talaga kuya, may pasobra? Salamat! Tuwang-tuwang saad ni Camille, saka kinuha ang inaabot na taho ni Christoph. Oo naman, may pasobra yan kasi special ka. Ginawa mo naman ako release ko. Pero biro, huwag ka magpapalipas ng gutom. Alalahanin mo, ang buhay, isa lang yan. Ang trabaho naman, marami yan. Sa ganda mong yan, alam ko marami pang opportunities ang darating sa buhay mo. Napatingin si Camille sa binata dahil sa sinabi nito. Naisip niya na tama naman ito. Kaya napahinga na lamang siya ng malalim at napangiti. Salamat sa paalala. Christoph nga pala ang pangalan ko. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng isang napakagandang dalagang kagaya mo? Tila kinilig naman si Camille sa kakornihan ni Christoph. Alam niya na namumulan na ang pisngi niya dahil ramdam niya na umiinit iyon. Camille, nice to meet you, Christoph. Agad na nakipagkamay si Christoph kay Camille at nakangiti naman iyong tinanggap ng dalaga. It's my pleasure to meet you, Camille. Napangiti at napakunot ang noon ni Camille dahil sa paraan ng pananalita ni Christoph. Kung iisipin kasi, para itong may mataas na pinag-aralan at may class na hindi nababagay sa pagiging tendero ng taho. Ngunit, nagkibit-balikat na lamang siya dahil baka nagkakamali lamang siya ng iniisip. Sige na Christoph, salamat sa dagdag na taho Busog na ako nito sigurado. Napangiti naman si Christoph sa sinabi ng dalaga. Kaya mo, araw-araw kitang lilibre ng taho. Sisiguraduhin ko sa iyo na narito ako tuwing umaga. Talaga? Wow! Salamat Pero baka naman malugi ka na niyan at wala ka niyang mauwi sa pamilya mo. Don't worry, wala man akong pamilya eh. Nag-iisa lang ako. Wala ka pang asawa? Tila hindi naman makapaniwala si Camille sa sinabi ng binata. Wala. Sarili ko lang ang binubuhay ko. Nag-iipon lang naman ako para kapag gusto ko ng mag-asawa. May papagsisimulan kami kahit maliit na negosyo. Hindi maunawaan ni Camille kung bakit parang natuwa siya nang malamang wala pang asawa ang binata. Tulad din kasi ni Christoph ang mga tipo niya sa mga lalaki. Kahit mahirap ay may plano sa buhay, kaya feeling niya ay nagka-crush siya sa binata. Talaga? Ang swerte naman ng mapapangasawa mo. Ang sipag-sipag mo tsaka may pangarap sa buhay. Napangiti si Christoph sa sinabi ng dalaga. Para bang kinilig siya sa sinabi nito. Baka gusto mong swertehin. Biro ni Christoph sabay tawa. Joke lang naman. Sige na, ma'am. Camille, baka maliit ka na. Namula ang mga pisngi ni Camille sa sinabi nito, kaya kaagad siyang tumalikod rito. Dahil nag-aalala siya na baka mapansin pa nito ang pamumula niya. Oo nga pala. Sige Christoph, salamat ulit. Saad na lamang ni Camille
At wala nang lingon-lingon at hindi na rin niya hinintay pang sumagot si Christoph at nagmamadali na siyang umalis. Sinundan na lamang ng tingin ni Christoph ang dalaga hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Nakadama siya ng ginhawa nang maging successful ang first step niya para mapalapit kay Camille. Nakangiti siyang umalis bitbit ang paninda niyang taho habang sa di kalayuan ay naghihintay naman ang totoong may-ari ng taho na iyon. Manong, salamat Bukas ulit. Nakangiting wika ni Christoph nang makalapit kay Mang Henry, ang totoong taho vendor. Sabihin mo lang po, sir. Wala pong problema sa akin. Nakangiti namang sagot ni Mang Henry. Dumukot ng 1,000 si Christoph at iniabot iyon kay Mang Henry. Mang Henry, para po sa'yo. Ani Christoph habang nakangiting inaabot ang pera sa matanda. Nabigla naman ito nang makita ang pera na inaabot niya. Nako, iyo. Ang laki na ba niyan? Hindi ko yata matatanggap yan. Tanggi pa nito sa perang binibigay ng binata. Para po talaga sa inyo ito. Dahil napakalaki po ng naitulong niyo sa akin, Mang Henry. Ngunit, nagdadalawang isip pa rin si Mang Henry na kunin ang binibigay ng binata. Kaya naman, kinuha na ni Christoph ang kamay nito at inilagay doon ang pera. Halos maiyak naman ang matanda sa ibinigay ni Christoph. Napakalaking bagay na kasi noon para sa kanya. Kaya naman maluha-luha niya iyong tinanggap. Maraming salamat, iho. Napakalaking tulong na ito para sa aking pamilya. Pagpalain ka sana at sana'y magustuhan ka ng dalaga na gugustuhan mo. Anito pagkakuha ng pera. Napangiti naman si Christoph sa sinabi nito. Magdilang anghel ka sana, Mang Henry. Alam ko makakamit mo ang ninanais mo dahil isa kang mabuting tao. Maraming salamat po. Paano po? Alis na po ako. Bukas ulit. Sige, iho. Tumango na lamang si Christoph at saka tinalikuran si Mang Henry at sumakay sa kanyang kotse na nasa di kalayuan lamang. Samantala, hindi naman mawala sa isip ni Camille si Christoph. Napapangiti pa siya habang inaalala ang masayang pag-uusap nilang dalawa. Para siyang nasa ibang dimensyon habang inaalala ang lahat. Kaya naman, hindi niya na namalayan ang pagdating ni Sally. Camille! Camille, hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Pasigaw ng saad ni Sally nang napansin niyang tila walang naririnig si Camille. Tila naman bumalik sa totoong mundo si Camille dahil sa ginawa ni Sally. Ano ba? Anong ba? Kanina pa kitang tinatawag para hindi mo man lang ako naririnig eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala. May iniisip lang ako. At ano naman ang iniisip mo at para ka nang nasa langit dyan? Anong nasa langit ang pinagsasabi mo? Parang wala ka sa sarili eh. Tulala, ganun. May iniisip nga lang ako. Naku, mukhang alam ko na yung iniisip mong yan. Lalaki. Lalaki ano? Syungi, lalaki sa'yo. Bakit naman ako mag-iisip ng lalaki? At sinong lalaki naman din kayang iisipin ko, aber? Yun nga Iniisip mo kung anong makaramdam ng may lalaking iniisip. Bakit kasi hindi ka na mag-boyfriend para naman maranasan mo na ang saya at sarap ng may minamahal? Puro ka kasi trabaho. Hindi ka man lang nag-e-explore para sa sarili mo. Natatawa namang sagot ni Sally, sabay kuha ng biscuit na nasa harap ni Camille. Snack sana iyon ng dalaga, pero dahil sa pag-iisip niya kanina kay Christoph, ay nakalimutan niya nang kumakain pala siya. Pati pagkain mo nakakalimutan mo na rin Ano ka ba? Huwag mo na lang kasi akong intindihin. Wala pa sa isip ko yung mga lalaking yan Gusto ko muna magtrabaho at makapag-ipon. Sagot naman ni Camille, saka inayos ang mga kalat sa kanyang table. Asus? Bakit parang may nakakita kong spark dyan sa mga mata mo? Saad naman ni Sally na tila may sinisilip sa mga mata ni Camille. Napaiwas tuloy ng tingin si Camille dahil sa sinabi ng kaibigan. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam yung spark na sinasabi mo. I smell something fishy May something nga sa'yo, Beshi Wap. Parang ngayon lang kita nakitang ganyan ka-tense.
Is there something happened ba bago ka pumasok sa school na to? Tell me! Tell me! Pangungulit pa ni Sally. Sinundan pa nito si Camille na pumunta sa my board. Sally, ano ba? Lubayan mo na nga ako. Bumalik ka na sa room mo dahil babalik na ang mga estudyante ko. Tapos na ang recess. Tila nauubos na ang pasensya ni Camille sa kakulitan ng kanyang kaibigan at medyo nag-aalala na siya na baka masabi niya ang nangyari sa kanya kanina. Kilala niya kasi ang kanyang kaibigan. Hanggat hindi nito nalaman ang buong kwento, ay hindi ito tumitigil. Kaya mas mabuti nang wala itong alam. Sige na nga. Alis na ako. Pero hindi pa tayo tapos, Camille, ha? I know there's something wrong. You know me, my friend. Tila nagbabantang saad pa nito, saka tumawa pa ito ng malakas na parang kontrabida sa mga pelikula. Baliw. Natawa na rin lang si Camille sa kabaliwan ng kanyang kaibigan. Ayaw pa kasi niyang ipaalam dito ang nangyari kasi hindi pa naman siya sigurado sa nararamdaman niya. Saka, hindi niya rin naman sigurado kung makikita pa ba sila ni Christoph. Naiiling na lamang si Camille at bumalik na siya sa kanyang table nang magsibali ka na ang kanyang mga estudyante. Mabilis na lumipas ang maghapon at namalaya na lang niya na mag-uuwian na pala. Tinatapos niya na lamang ang discussion nang puntahan siya ni Sally. Humahangos pa ito na akala mo ay may emergency. Kaya naman napakunot ang noo ni Camille nang makita ang kaibigan na parang hinahabol ang paghinga. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng 10 kabayo dyan? Nagtatanong naman ni Camille. Pinapatawag daw tayo ng principal. Ngayon na daw. Pauwiin mo na mga estudyante mo dahil may emergency meeting daw tayo. Bakit? Ano meron? Kakamiting lang natin nung 1 linggo ah. Ewan ko nga rin eh. Bilisan mo na, sumunod ka na lang. O sige, papauwiin ko lang mga estudyante ko. O sige. Pagkasabi noon ay umalis na si Sally at pumunta sa meeting room. Agad namang pinauwi ni Camille ang kanyang mga estudyante at pumunta agad sa meeting room. Okay, nandito na pala ang lahat. Kaya ko kayo pinatawag dahil may isang magandang balita akong sasabihin sa inyo. Pagsisimula ng principal. Nagsimula namang magbulungan ng lahat at nagkaroon ng kani-kanyang haka-haka sa kung ano ang magandang balita sa kanila ng principal. Ano po yun, ma'am? Excited na tanong ni Sally. Ang may-ari ng eskwelahang ito ay nag-utos na limitahan ang paggawa ng lesson plan sa mga teachers. Sa halip na detailed lesson plan at daily log na lang ang inyong gagawin para makabawas sa inyong mga trabaho. Talo pa ang tumama sa loto ang naramdaman ng lahat na halos hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Talaga po, ma'am? Yes, yun ang order sa akin ni Mr. Monterreal. Dahil ang gusto niya, makapag-focus kayo sa pagtuturo at para daw hindi nyo rin mapabayaan ang sarili nyo, lalo na ang inyong kalusugan. OMG! Gusto ko na talagang makilala ang Mr. Monterreal na yan. May plus point siya sa akin. Masayang-masayang saad ni Sally. Para namang nakahinga ng maluwag si Camille sa balita ng principal. Ay, salamat. Hindi na ako mapupuyat palagi sa paggawa ng lesson plan. Masaya namang saad ni Camille. Halos lahat ng teachers sa paaralang iyon ay masayang umuwi ng hapon na iyon. Lahat sila ay talo pa ang nanalo sa loto sa kasiyahang nararamdaman. Kaya naman kinagabihan, maagang nakatulog si Camille na walang anumang iniisip. Kinabukasan ay blooming na blooming siyang pumasok sa eskwelahan. Pagbaba pa lamang niya ng jeep ay nakita niya na agad si Christoph. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso at may kakaiba siyang naramdaman. Malayo pa ay tanaw na ni Christoph si Camille, kaya naman napangiti siya at kakaibang saya ang kanyang naramdaman. Good morning, ma'am. Mukhang blooming kayo ngayon ah. Parang hindi ka napuyat kagabi. Hindi naman. Hindi lang kasi ako napuyat kagabi kaya medyo magandang gising ko. Masayang wika ni Camille sa binata. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Ibig ba sabihin, hindi ka gumawa ng lesson plan kagabi?
Ang galing mo manghula ah. Paano mo nalaman yun? Eh di ba nga sabi mo, lesson plan na naman ang papapuyat sa'yo. Kaya ganun ang naisip ko. Oo nga pala. Eh di ibig sabihin, nakakain ka na ng maayos. Oo. Eh di ka na kakain ng libre kong taho. Saan naman ni Christoph na parang nalungkot? Sinong may sabi sa'yo na hindi na ako kakain yan? Eh busog ka na eh. Hindi ako nagpakabusog. Kasi tinandaan ko yung pangako mo na ililibre mo ako ng taho araw-araw. Tila nagliwanag naman ang mukha ni Christoph at natuwa sa sinabi ng dalaga. Talaga? O sige, bibigit kita, sandali. Nagmamadaling naglagay ng taho si Christoph sa disposable cup at agad na ibinigay kay Camila. Ayan, taho para sa isang napakagandang dilag. Nakagaya mo. Tila kinilig naman si Camille sa hirit ng binata. Kaya naman, daman niyang namula ang kanyang mga pisngi. Salamat. Nakangiting saad ni Camille habang kinukuha ang taho na iniabot ni Christoph. You're welcome. Pasok na ako ah, salamat ulit dito. Sige ma'am, bukas ulit. Tumango na lamang si Camille at saka siya naglakad na pasok sa eskwelahan. Sa araw-araw ay halos ganun palagi ang nangyayari tuwing umaga. Nasanay na rin si Camille na sa pagbaba niya ng jeep ay naroon na at naghihintay sa kanya si Christoph. Kagaya ng pangako nito, ay araw-araw siya nitong binibigyan ng taho. Isang araw, nagtaka si Camille kung bakit wala si Christoph sa harap ng paaralan. Paningon-lingon pa siya at nagbabaka sakali na naroon lamang ang binata. Dahil abala siya sa paghahanap dito, ay hindi niya na napansin na nasa tabi niya na pala si Sally. Cams, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa pumapasok? Tsaka, bakit parang may hinahanap ka? Nagtatakang tanong ni Sally. Nagulat na lamang si Camille nang biglang magsalita si Sally. Ay, puwet ng kabayo ka! Wow ha, sa ganda kong to, mukha ba akong puwet ng kabayo? Inis na saad ni Sally. Ikaw naman kasi, bigla ka nalang sumusulpot dyan. Ano? Anong biglang sumusulpot? Hello, kanina pa kaya ako rito. Hindi mo lang ako pinapansin dahil busy ka sa paghahanap ng kung sino. Sino ba kasing hinahanap mo? Kanda haba-haba na yung leeg mo dyan. Ha? Wala. Ikaw talaga yung hinahanap ko. Alam ko kasing parating ka na, kaya inihintay talaga kita. Pagdadahilan naman ni Camille, kahit na nga hindi nakakapagsinungaling ang mga mata, nakitang-kita naman ni Sally. Asus! Hoy! Camila ha, hindi ka makapagtagot makapagsinungaling sa akin. Kilala na kita hanggang sa mga kasingit-singitan mo, no? Aminin mo, in love ka, no? Ani Sally na tila ba siguradong sigurado sa kanyang hinala. Nabigla naman si Camille at hindi agad nakapagsalita. Kaya naman lumapit sa kanya si Sally at naglakad ito paikot sa kanya habang nakatingin sa dalaga. Habang singkit naman ang mga mata, saka ito tumigil sa pag-ikot nang mapatapat sa harap ni Camille. Aha! Hindi ka nakapagsalita at iisa lang ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, may tinatago ka nga sa akin. Ani pa nito saka hidiwakan pa ang magkabilang braso ni Camille. Tigilan mo nga ako, Sally. Pumasok na kaya tayo, malapit nang mag-time. Pag-iwas na naman ni Camille at saka malakas na kumalas sa pagkakahawak sa kanya ni Sally. Hindi tayo papasok hanggat wala kang inaamin sa akin. Pamimilit naman nito. Ano nga aaminin ko? Wala naman akong tinatago sa'yo. Pagtanggi naman ni Camille. Akma na sana siyang lalakad papasok ng... Camille! Halos sabay na napalingon sina Sally at Camille sa pagtawag ni Christoph. Napangangapa si Sally nang makita ang binata. Kaagad kasi siyang humanga sa kagwapuhan nito. Christoph, saad naman ni Camille sabay tingin niya kay Sally. Kitang-kita niya ang mapanghusgang tingin nito sa kanya. At dahil kaibigan niya ito, at kilalang-kilala niya na ay alam niya na ang lamang ng isip nito. Sorry medyo tinangali ako. Sandali Ani Christoph saka kumuha ng baso upang lagyan ng taho para kay Camille. Pagkatapos,
ay ibinigay niya iyon sa dalaga. Nakangiting namang tinanggap ni Camille ang taho na binibigay ng binata. Salamat Welcome. Nakangiting sagot naman ni Christoph. Habang nagbamasid naman si Sally, ay kitang-kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Christoph at Camille, kaya alam niyang may nararamdaman na nga ang mga ito para sa isa't isa. Kaya naman tumikim siya na tila ba pinapaalala niya kay Camille na naroon siya. Success din naman ang ginawa niya dahil napalingon ng sabay sina Camille at Christoph sa kanya. Natawan naman ng dalaga at naunawaan ang ibig iparating ng kanyang kaibigan. Siya nga pala si, Christoph, siya si Sally, ang kaibigan ko. Sally, siya naman si Christoph. Siya yung palagi kong binibilhan ng taho araw-araw. Pakilala naman ni Camille sa dalawa. Hi Christoph, nice to meet you. Pabebeng saad ni Sally, saka inilahad ang kanyang kamay kay Christoph. Agad din naman iyong tinanggap ni Christoph at nakipagkamay siya sa dalaga. Hi, Sally. It's my pleasure to meet you. Nakangiti namang sagot ng binata. Pero nang dahil sa sagot na iyon ni Christoph, nagtaka si Camille. Tila ba biglang naguluhan ang kanyang isip. Kaya pala naging paborito mo yung taho Sa bagay, kahit naman ako Kung ganito talaga kapogi yung lahat ng taho vendor, baka maging paborito ko na rin siya. Tama na nga yung kalokohan mo, Sally. Tara na, papasok na tayo. Christoph, thanks dito sa taho You're always welcome, Camille. Nakangiti namang sagot ni Christoph. Nginitian na lamang ni Camille si Christoph at saka malakas niyang hinila si Sally papasok sa eskwelahan. Ano ba naman, Camille? Nakakakilala pa lang kami ni Christoph Hinila mo naman ako kaagad. Hindi mo ba lang ako hinayaan na makasama ng mas matagal si Papa Christoph? Manahimik ka nga, Sally. Nakakahiya ka Para kang hindi teacher kong kumilos. Napakalandi mo. Saway naman ni Camille sa kaibigan. Pero tumigil ito sa paglalakad at pati si Camille ay pinigil nito. Teka nga, bakit nabigla mo na lang ako nilayo dun kay Christoph Teka, wag mong sabihin. Gusto mo siya Ano? Umamin ka. Siya yung hinihintay mo kanina dun Ano ba, Sally? Aminin mo na kasi. Sige ka, unahan kita dun kay Christoph. You know me, Camille. Saad pa ni Camille sa kangumiti ng kakaiba. Ngunit, hindi pa rin sumagot at umamin si Camille. Well, hindi mo naman inaamin. Akin na lang si Christoph. Umamin ka na kasi, Camille. Oo na. Siya yung hinihintay ko kanina. Pero, hindi ko pa sigurado kung gusto ko na nga siya. Napipilitang sagot na lamang ni Camille. Alam niya kasing hindi rin naman siya tatantanan ni Sally hanggat hindi siya umaamin. Kaya nga hanggat maaari sana, ay ayaw niya talagang ipaalam dito ang tungkol sa kung anong damdamin ang nagsisimulang maramdaman niya para kay Christoph. Dahil naman sa sagot ni Camille, ay napatili si Sally at tila ba'y kilig na kilig para sa kanyang kaibigan. Oh my God! This is it na! For the first time, na-in-love din ang kaibigan kong may pusong bato. Dahil sa pagsigaw ni Sally, ay mabilis na tinakpan ni Camille ang kanyang bibig. Ano ba? Baka may makarinig na co-teachers natin nakakahiya. Kaagad din namang tinanggal ni Sally ang kamay ni Camille na nakatakip sa kanyang bibig. At ano naman ang dapat mong ikahiya, Camille? Ikakahiya mo ba yung ganun kagwapong lalaki? Dapat nga maging proud ka Hindi naman sa ikinakahiya ko siya. What I mean is, nakakahiya kasi baka sabihin nila, lumalandi ako sa harap mismo ng school. Hoy, Camille! Hindi ka dapat mahiya kasi sa edad mo, dapat lang na lumalandi ka na dahil napapag-iwanan ka na ng panahon, no? Ang iba nga sa classmates natin nung college, may asawa at anak na Kung makapagsalita ka naman, akala mo may jowa ka. Single ka rin naman kagaya ko, di ba? Sabay tawang saad naman ni Camille. Aray, ang sakit no na. Oo nga, single ako ngayon. Pero hindi ako single since birth, no? Marami na rin ako naging jowa at alam ko ng pakiramdam ng may jowa.
Eh ikaw? Oo na, ikaw na. Eh kaya nga pagbutihin mo at wag mo nang pakawalan pa si Christoph. Sige ka, unahan kita sa kanya. Subukan mo kung ayaw mo maging friendship over tayo. Tumawa na lamang ng tumawa si Sally dahil sa mga naiisip niyang kalokohan. Samantala, lihim namang nakikinig si Christoph sa usapan ng magkaibigan. Hindi niya maiwasang mapangiti at kiligin habang nakikinig. Pakaramdam niya tuloy ay para siyang teenager na kinikilig. Walang kasing saya ang kanyang nararamdaman nang malamang may pag-asa pa pala siya kay Camille. Kaya naisip niyang gumawa ng pangalawang hakbang para makapagtapat ng nararamdaman sa dalaga. Kinabukasan ay maagang nag-abang si Christoph sa gate at inabangan ang pagdating ni Camille. Bumili siya ng flower at naghanda ng isang basong puno ng taho. Halos magkandahaba-haba ng leeg ni Christoph kapag may dumadaan na jeep at nagbabaka sakaling sakay na noon si Camille. Maya-maya nga lamang ay may tumigil na jeep. Nakatingin doon si Christoph at hinihintay ang pagbaba ni Camille. Hindi niya maintindihan kung bakit nang makita niya ang dalaga ay tila ba nag-slow-mo ang lahat at tila ba nawala ang lahat ng tao at sila na lamang ni Camille ang natira doon. Habang dahan naglalakad-lakad si Camille, papalapit sa kanya at nakangiti. Ang bilis-bilis ng tibok ng kanyang puso na gusto na yatang lumabas sa kanyang dibdib. Para kasing isang diyosa si Camille sa kagandahan. Nakasuot ito ng uniform na bagay sa dalaga na nagbibigay ng kakaibang kagandahan dito. Kaya lalo namang na-inlove si Christoph. Christoph! Christoph! Paulit-ulit na pagtawag ni Camille sa binata, ngunit nakatulala lamang ito habang titig na titig sa kanya. Kaya naman niyugyug niya nang malakas ang balikat nito. Christoph, ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Andyan ka na pala, Camille. Natatarantang saan ni Christoph, kahit siya ay nagtataka sa kanyang sarili. Tila ba nawala ang pagkaangas niya sa mga babae? Para bang biglang nawala ang pagiging mabilis niya sa chicks. Napapangiti habang nakakunot naman ang noo ni Camille habang tinitingnan ang binata. Mukha kasi itong tense na hindi maintindihan. Okay ka lang? Nag-aalala, ngunit nagtataka pa ring tanong ni Camille. Oo naman. Okay lang ako. Teka, may bibigay nga pala ako sa'yo. Nagbubulol-bulol pang saan ni Christoph at saka kinuha ang bulaklak na ibinigay niya kay Camille at isang baso ng taho na kanina niya pang inihanda. Para sa'yo, Camille. Nakangiti at ninenervyos na saan ni Christoph habang binibigay ang bulaklak at taho kay Camille. Nagulat naman ang dalaga sa binigay nito. Ngunit, agad din naman niya iyong tinanggap. Salamat, pero para saan naman ang bulaklak na to? Nakangiting tanong niya kahit na nga alam niya na rin naman kung para saan ang mga bulaklak na iyon. Ngunit, bago pa man makasagot si Christoph, ay nakita na ni Camille ang nakasulat sa baso ng taho. Nang mabasa niya iyon, ay napatingin siya kay Christoph. Titig na titig din naman si Christoph kay Camille, kaya nagkatitigan sila ng ilang segundo. Maya-maya ay marahang iniabot ni Christoph ang kamay ng dalaga. Simula nung unang araw na makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko, Camille. Kahit tulog ako, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Kaya alam ko, mahal na kita. May pag-asa kaya ako kahit isa lamang akong taho vendor. Seryosong tanong ni Christoph habang nakatitig siya sa mga mata ng dalaga. Hindi agad nakasagot si Camille dahil parang hindi maiproseso ng utak niya ang mga nangyayari. Kaya nanatili siya nakatitig sa muka ni Christoph. Maya-maya, bumitiw siya mula sa pagkakahawak ni Christoph at tumalikod sa binata. Para bang bigla siyang naguluhan. Muli namang humarap sa kanya si Christoph habang naghihintay ng kanyang sagot. Hindi ko pa alam, Christoph. Siguro, kailangan pa natin ng konting panahon para makapag-isip. Pero, huwag mo sanang iisipin na dahil yun sa pagiging taho vendor mo. Talagang hindi pa ako handa. Maunawaan mo sana. Nauunawaan ko, Camille.
At nakahanda akong maghintay. Salamat. Kung sakali kasi, it's my first time na papasok sa isang relationship. Kaya siguro nabibigla pa ako at hindi pa handa. Naroon pa rin kasi yung takot eh. Nagulat si Christoph at natuwa sa nalaman. Ibig sabihin, kung sakali, ay siya pala ang magiging first love ni Camila. Naiintindihan ko, Camille. Alam kong hindi madali ang lahat para sa'yo. At alam kong mahalaga sa iyong lahat. Ngunit isa lang ang aking maipapangako. Baka mamahalin kita at hindi sasaktan kailanman. Kung sakali, ako magiging first and last love mo. Dahil sa sinabi ni Christoph, ay hanggang buto na yata ang kilig na nararamdaman ni Camila. Pero dahil dalagang Pilipinas siya, ay kailangan niya munang magpakipot ng kaunti at pag-isipan ang desisyon na gagawin niya. Pinilit niya munang itago ang kanyang nararamdaman at nginitian niya lamang si Christoph. Hayaan mo, pag-iisipan ko ang lahat. May isa lang sana akong ipapakiusap. Ano yun? Pwede ba kitang ligawan araw-araw? Ikaw, kung gusto mo, ikaw ang bahala. Kinikilig na sagot ni Camila. Natuwa naman si Christoph sa sagot ng dalaga, kaya abot hanggang tenga na yata ang kanyang ngiti. Talaga? Thank you. Thank you. Mas mabuti nga siguro yun para mas makilala pa natin ang isa't isa. Yun bang hindi minadali? Tama ka. So, pwede kitang ihatid mamaya? Oo ba? Kaso, sumasakay ako ng jeep eh. Kasi malayo pa yung bahay namin dito. 30 minutes na biyahe rin yun. Walang problema. May motor naman ako eh. I will be your angkas driver araw-araw. Talaga? Kaso, takot ako sa motor eh. May trauma kasi ako. Huwag kang mag-alala. Ako magiging daan para mawala ang takot na yan. Magtiwala ka na lang sa akin. Nakangiti namang sagot ni Christoph. Sa totoo lang, magaling talaga kasi siya sa motor dahil dati ay nag-race sila ng mga kaibigan niya noon. Ewan ko, bahala na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Sige. Ani Camila. Takot kasi siya sa motor dahil noong bata pa siya ay nakakita siya ng nadisgrasya sa motor. Nasa harap niya mismo nangyari ang lahat at kitang-kita niya nang nagulungan ng gulong ng truck ang taong sakay ng motor at namatay. Mula noon ay hindi na siya sumakay pa sa motor hanggang ngayon. Kaya hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niya na pumayag na umangkas sa motor ni Christoph. Tuwang-tuwa naman si Christoph sa pagpayag ni Camila. Hintayin na lamang kita dito mamayang hapon. Tumango na lamang si Camille at pumasok na sa eskwelahan. Masaya namang umalis si Christoph sa harap ng eskwelahang iyon at sumunod na ang mga bodyguards niya na nasa iba't ibang parte ng eskwelahang iyon. Palagi kasing may mga bodyguard si Christoph tuwing lumalabas ng bahay dahil ayaw ng daddy niya na lalakad siyang mag-isa dahil minsan na ring pinagtangkaan ng kanyang buhay. Pero tuwing nagpapanggap siyang taho vendor ay inuutusan niyang mga ito na magtago at tuwang magpapahalata kay Camille na kasama niya ang mga ito. Umuwi muna siya sa mansyon at nagpahinga habang naghihintay ng oras ng uwi ni Camille. Wala ang mga magulang niya dahil pumunta ang mga ito sa ibang bansa para sa isang business meeting. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang oras ng pag-uwi ni Camille. Kaya naman, mabilis na naligo si Christoph at pumili ng medyo luma ng damit at simpleng rubber shoes. Nag-spray lamang siya ng kaunting pabango at saka umalis dala ang motor niya na pang race. Medyo luma na rin iyon kaya hindi na rin siguro maghihinala si Camille. Saktong pagdating niya sa eskwelahan ay uwian na. Agad niya ring natanaw si Camille papalabas kasabay ni Sally. Agad niya itong nilapitan. Ay, Camille. Ay, Sally. Nagulat pa si Sally sa biglaang pagsulpot ni Christoph. Hi, Papa Pogi! Malanding bati naman ni Sally. Kaya naman palihim siyang kinurot ni Camille sa tagiliran. Ouch! Ang landi mo kasi. Selos ka naman kaagad. Binati lang eh. Hindi ko naman naaagawin. Di ba, Christoph? Maarte pang saad ni Sally na ikinatawan na lamang ng binata. Sally, ano ba? Umuwi ka na nga. Saway naman dito ni Camille.
na nagpipigil na ng inis sa kaibigan. Nagtaka naman si Sally sa sinabi ni Camille. O bakit? Hindi ka ba sasabay sa akin pa uwi? Hindi. Ihatid kasi ako ni Christoph pa uwi eh. Nagulat pa si Sally sa sinabi nito na akala mo ay hindi makapaniwala. Really? O to the M to the G? Ewan ko sa'yo. Sige na, sumakay ka na sa jeep. Kanina ka pa niya niniintay. Dami mo kasing daldal eh. Ganyan ka na sa akin ngayon ah. Porke may taga-sundot hatid ka na eh. Ginaganyan mo na ako. Ako na kaibigan mo mula pa pagkabata. Ako na palagi mong kasama sa lahat ng oras. Pagdadrama pa ni Sally. Napikon na si Camille dahil sa daming dada ni Sally. Kaya binatukan na niya ito. Aray! Apanakit! Baliw ka kasi. Sumakay ka na nga. Oo, nasasakay na. Porket may love life ka na eh. Saad naman ni Sally at bumubulong-bulong pa ito habang naglalakad pasakay sa jeep na kanina pang naghihintay sa kanya. Let's go. Ayaw naman ni Christoph nang makaalis si Sally. Tara, pasensya ka na sa kaibigan ko ah. Medyo may pagkaloko-loko kasi talaga yun eh. Okay lang. Nakakatuwa nga eh. Natuwa ka pa talaga? Ang kulit-kulit nga. Ganun lang talaga siguro siya maglambing. Ang sweet nga eh. Don't tell me. Na-inlove ka na sa best friend ko. Medyo napalakas pa ang boses ni Camille. Ewan ba niya kung bakit parang nagselos ata siya. Natawa naman si Christoph sa reaksyon ng dalaga. Daman niyang nagselos ito sa kaibigan, kaya naman medyo kinilig siya. Hindi naman. Natutuwa lang talaga ako sa kanya. Bakit naman ako mai-inlove sa kanya? Bakit? Dalawa bang puso ko? Alam mo namang sa'yo ng puso ko eh. Hirit naman ni Christoph. At least nakabawi siya kay Camille. Kilig to the bones na naman ang naramdaman ng dalaga dahil sa hirit ni Christoph. Daman niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil nag-init ang pakiramdam niya doon. Bola. Tara na nga. Nasaan bang motor mo? Saad naman ni Camille sabay talikod kay Christoph para hindi nito mahalata ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi bola yun. Totoo yun. Sagot naman ni Christoph sabay sakay sa motor na nasa harap ni Camille. Sinenyasan niya na lamang ang mga bodyguards niya na sumunod na lamang sa kanya ng palihim. Tumango naman ang mga ito at sa kanya binalingan si Camille na tila ba hindi makapaniwala sa motor na sinakyan niya. Hoy! Bumaba ka nga dyan! Baka mapagalitan ka ng may-ari niyan. Bakit naman ako papagalitan? Eh, saka ng motor na to. Sigurado ka? Ang ganda niyan eh. Tingin ko mamahalin ng motor yan eh. Medyo nag-alala si Christoph dahil sa sinabi ng dalaga. Mabubuking pa yata siya ni Camille nang wala sa oras. Hindi pa naman siya handa. Kaya naman nag-iisip siya ng idadahilan. Anong mamahalin? Eh, sa junk shop ko nga lang ito nabili. Chachap-chapin na sana to kaso pinakiusapan ko yung may-ari ng junk shop na bibiling ko na lang. Total, marunong naman ako sa motor kaya ayun. Inayos ko at pinalitan ko ng mga piyesa. At pininturahan ko ng bago. Kaya eto, hindi mukhang luma. Ganda, di ba? Sigurado ka ah. Maganda nga, pero sure ka na safe tayo dito ah. Oo naman. Hindi ko hahayaan na mapama ka. Dahil papakasalan pa kita. Hirit naman ni Christoph. Natawa si Camille sa sinabi ng binata and at the same time ay sobrang kilig naman ang kanyang naramdaman. Tara na nga. Wait, isuot mo muna tong helmet. Ani Christoph at muling tumayo para isuot ang helmet kay Camille. Habang sinusuot ang helmet, ay titig na titig naman si Camille sa kanya. Napapangiti pa ito at sobrang saya ng nararamdaman. Perfect. You're beautiful. Halos pabulong na saad ni Christoph habang nakatitig sa mukha ni Camille. Napaka-awkward na ng nararamdaman ni Camille kaya siya na ang umiwas sa malalagkit na tingin ng iyon. Tayo na nga, magagabi na eh. Pag-iwas na saad na lamang ni Camille. Nang paanda rin ni Christoph ang motor, ay napayakap si Camille sa kanya at nagsimulang kabahan. Tila ba naninigas ang kanyang katawan habang tumatakbo ang motor. Ngunit naging maingat naman si Christoph, kaya unti-unting nawala ang takot ni Camille at nalibang na siya
habang nakasakay sa motor hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Pasok ka muna, Christoph. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Sumunod naman ang binata kay Camille papasok. Medyo maliit lamang ang bahay, ngunit maayos iyon at malinis. Naabutan nila ang mga magulang ni Camille na nanonood ng telebisyon. Nay, tay, mano po? Ani Camille, sabay mano sa mga ito. Mabutit narito ka, dadak. Maya-maya lamang ay kakain na tayo pagkaluto ng aking sinaing. May kasama po ako, tay. Si Christoph po, kaibigan ko. Magandang gabi po. Saad naman ni Christoph saka nagmano sa mga ito. Magandang gabi naman. Sumabay ka na sa amin sa pagkain, iho. Oo nga, Christoph. Kumain ka na muna bago ka umuwi. Makapagpasalamat man lang ako sa pagkatid mo sa akin. Oo, sige, walang problema. Nagsalo sila sa simpleng pagkain na inihanda ng mga magulang ni Christoph. Pritong isda at gulay, lamang iyon. Ngunit para bang napakasarap noon para kay Christoph. Ngayon niya lang naranasan na kumain ng may mga kasabay. Ngayon niya lang naranasan na masarap palang kumain na kasabay ang pamilya. Isang bagay na pinapangarap niya. Naging masaya naman si Christoph at nagpasalamat siya kay Camille at sa pamilya nito bago siya tuluyang umalis. Tumuloy siya sa mansyon at nandatnan niya doon ang kanyang mga magulang. Christoph, mabutit dumating ka na. Ano itong nababalitaan ko na nakakipagmabutihan ka sa isang guro sa ating paaralan? At inalis mo pa sa kanilang gawain ang paggawa ng lesson plan na isang mahalagang bagay sa pagtuturo. Napahinga ng malalim si Christoph sa kanya hinarap ang kanyang ama. Tungkol sa nabalitaan mo, Dad. It's true. Naniligaw ako sa isang guro na nagtuturo sa ating paaralan. Totoo rin na pinatigil ko ang paggawa nila ng lesson plan araw-araw. Dahil sa isang reason. Siguraduhin mo na magugustuhan ko ang reason mo, Christoph. Dahil kung hindi, bukas na bukas ay tatanggalin ko sa eskwelahan ang guro na kinalolokohan mo. Okay. Tinanggal ko ang pagre-required sa kanilang gumawa ng lesson plan. Dahil yun ang isa sa dahilan at sinisimulan ng stress ng mga guro. Ang iba hindi na magawang kumain. At palagi rin silang kulang sa tulog. Imagine kung 6 subjects ang hawak ng isang guro. Ayun ang lesson plan na kailangan niyang gawin. Paano pa sila makakatulog o makakain kung kailangan niyang tapusin ang lahat ng yun sa isang gabi? Dahil dun, paano pa sila magiging productive sa school? Kung kulang sila sa tulog at kung hindi sila makakain. Tell me, Dad, paano ng quality of education ko ang mga guro ay stress araw-araw dahil sa lesson plan? Mag-expect ba tayo ng positive result kung mahinang mga resistensya nila? Mahabang paniwanag ni Christoph na tiwalang malilinawagan ang kanyang ama. Hindi naman agad nakasagot si Don Segundo at tila napaisip. Naisip niyang may point ang kanyang anak kaya't napatango na lamang siya. May point ka. Sige, pumapayag na akong linisin at alisin ang paggawa ng lesson plan. Pero, hindi ako sang-ayon sa panliligaw mo sa babaeng iyon. Dad, please, pabayaan niyo na ako. Mahal ko si Camille at siya na ang babaeng gusto kong pakasalan. Paano ka nakakasiguro na gusto ko nga na babaeng iyan? Sigurado ako na pera lamang ang habol niya sa'yo. Nagkakamali ka, Dad. Hindi alam ni Camille na mayaman ako. Nagtaka naman ang Don sa sinabi ni Christoph. Anong ibig mo sabihin? Puno ko pa lang siya nakita na gustuhan ko na siya. Nung binala ko makipakilala agad sa kanya, nalaman ko na ayaw niya sa mayayaman dahil sa pansariling dahilan. Kaya naisip ko na magpanggap na taho vendor para malapitan siya. Ginawa kong lahat para makilala siya. Ngayon nagkakamabutihan na kami, Dad. Naramdaman kong mahal na rin niya ako. Kaya nakikiusap ako na sana pabayaan niyo na ako. Napahinga na lamang si Don Segundo sa mga sinabi ni Christoph. Bahala ka. Basta huwag mong pabayaan ang ating negosyo. Natuwa si Christoph sa sinabi ng ama kaya't napangiti siya at nayakap niya ito. Thank you so much, Dad, sa tiwala. Huwag po kayong magalala. Hindi ko pababayaan ang ating negosyo. Masayang saan ni Christoph.
Mabilis na lumipas ang mga araw at naging rutina ni Christoph ang paghatid at sundo kay Camille. Nasanay na rin si Camille sa rutina yon at naging komportable na siya kasama si Christoph. Hanggang sa dumating ang Pasko. Excited ang lahat para sa gaganaping Christmas party. Girl, nabalitaan mo na ba? Darating daw yung may-ari ng eskwelahang ito at mamimigay daw ng puwasko sa mga estudyante. Excited na saad ni Sally habang abala sila sa pag-aasikaso sa venue. Nakasuot lamang si Camille ng simpleng dress na sa party na iyon, pero labas na labas ang kanyang kagandahan. Ano kayang itsura niya, no? Bata pa kaya siya? Baka, kasi anak na daw ng mga Monterreal yung nagpapalakad dito eh. I'm sure mayabang yun. Ganun naman talagang mga mayayaman eh. Hate agad? Malay mo siya yung mayayaman na mabait at babago dyan sa paniniwala mo. Sally, pare-pareho lang ang mayayaman. Lahat sila matataas ang tingin sa sarili. Grabe ka naman, bes. Hindi na lamang sumagot si Camille dahil magsasalita ng MC hudyat ng pagsisimula ng program. Let's all welcome Mr. Christoph Monterreal, the CEO of this school. Gulat na gulat si Camille nang tawagin ang pangalan ni Christoph. Iniisip niya pa na baka nagkamali siya ng pandinig. Ngunit, lalo lamang siyang nagulat nang makita niyang lumabas si Christoph sa pinto. Noong oras na iyon ay hindi niya malaman kung ano ba ang kanyang mararamdaman. Litong-lito siya at hindi makapaniwala. Ang iba naman ay nagpapalakpakan at ang iba ay kilig na kilig sa kagwapuhan ni Christoph. Naging abala ang binata sa pagpapalaro at pagibigay ng regalo sa lahat. Hanggang sa ang nahuhuli na lamang na binigyan ng regalo ay si Camille. Marahan siya naglakad at palapit kay Camille upang ibigay ang kanyang regalo. Ngunit, nagulat na lamang ang lahat nang biglang lumuhod si Christoph. Camille, sorry kung tinago ko sa iyo yung tunay kong pagkatao. Natakot kasi ako na baka hindi mo ako matanggap. Dahil nalaman ko na ayaw mo sa mga mayayaman. Pero gusto kong patunayan sa iyo na hindi lahat ng mayayaman ay masama. Mahal kita, Camille. At kagaya ng pangako ko, hindi ko aayaan na masaktan ka. Hindi agad nakapagsalita si Camille at sa halip ay lumandas ang masaganyang luha mula sa kanyang mga mata. Sinungaling ka. Kagaya ka rin pala nila. Pinaglaruan mo din ako. Bakit kayon pa? Bakit kayon pa na mahal na kita? Bakit mo ko niloko, Christoph? Biglang napatayo si Christoph dahil sa mga sinabi ng dalaga. Hinawakan niya ito sa kamay, ngunit agad namang binawi ni Camille ang kamay. Hindi kita pinaglaruan, Camille. Ginawa ko lang yun dahil sa kagustuhan ko mapalapit sa'yo. Hindi ko intensyon na saktan ka. Maniwala ka sana. Mahal na mahal kita. Ngunit paulit-ulit lamang na umiling si Camille. Dahil ang pakiramdam niya ay tinraidor niya o tinraidor siya ni Christoph. Ayaw na kita makita pa kahit kailan. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Sa bagay, pare-pareho lang naman talaga kayong mga mayayaman. Laruan lang ang tingin niyo sa aming mga mahihirap. Ani Camille sa kaagad na tumalikod at naglakad papalayo. Camille, sorry. I'm really sorry. Sigaw pa ni Christoph. Ngunit tumakbo na si Camille palabas at ni hindi na ito lumingon. Hinabol naman ni Sally ang kaibigan dahil alam niyang kailangan siya nito. Naiwan namang nanlulumo si Christoph. Ngunit dahil sa maraming tao, ay pinilit niyang tumayo at sumunod naman sa kanya ang kanyang mga bodyguards. Sinubukan niyang habulin si Camille ngunit wala na ito. Kaya naman nagpasya siyang sundan na ito sa bahay. Pagdating doon, ay agad siyang kumatok. Camille, kausapin mo ako please. Magpapaliwanag ako. Matagal din bago bumukas ang pinto, ngunit matsyang naghintay doon si Christoph. Maya-maya ay bumukas iyon at bumungad si Aling Digna. Pasensya ka na, Christoph. Ayaw ka kasi niyang kausapin eh. Umuwi ka na lang daw kasi hindi ka naman daw niya kakausapin. Aling Digna, I'm sorry. Hindi ko po sinasadya.
Ginawa ko lang namang magpanggap kasi nalaman ko na ayaw niya sa mayayaman. Pero mahal na mahal ko po siya, maniwala po kayo. Alam kong malinis ang intensyon mo sa anak ko. Pero hindi mo maaalis sa kanya ang magalit. Dahil niloko mo siya at pinaglaruan. Kahit sinabi mo pang hindi mo gustong masaktan siya, panloloko pa rin ang ginawa mo sa kanya. Bakit kasi hindi ka nalang nagpakatotoo? Baka mas natanggap ka pa niya ng buong buo kapag napatunayan mo sa kanya na hindi lahat ng mayayaman ay masama. Inaamin ko po na naging duwag ako. Natakot lang naman ako na baka hindi niya ako pansinin kapag lumapit ako sa kanya bilang mayaman. Wala na tayong magagawa dyan. Nangyari na ang nangyari. At kahit hindi mo ginusto, nasaktan mo na siya. Sa ngayon, mag-iisip ka na lang ng paraan kung paano kanya mapapatawad. Tumango-tango na lamang si Christoph at naunawaan ang ibig sabihin ng ginang. Maraming salamat po. Babawi po ako at hindi ako susuko. Papatunayan ko sa kanya na may isang katulad ko, na may mabuting puso. Babalik po ako. Sige, iho. Laylay ang balikat na umalis si Christoph sa bahay ni na Camila. Palihim namang nakasilip si Camila sa bintana ng kanyang kwarto at sinundan ng tingin si Christoph hanggang sa makasakay ito sa kotse. Nang mawala ang binata, sa kanyang paningin, ay bumalik siya sa kanyang higaan at muling tumuloy ang kanyang luha. Pumasok naman si Aling Digna sa kanyang kwarto upang kausapin si Camila. Anak, bakit hindi mo siya bigyan ng chance? Bakit, Panay? Sinaktan niya na ako. Manluloko siya. Ginawa niya lang akong uto-uto. Anak, naging mabuti naman sa'yo si Christoph, hindi ba? Aminin mo man sa hindi. Naging masaya kang kasama siya. Opo, pero pinaglaruan niya pa rin ako eh. Pare-pareho silang lahat. Anak, lahat ng tao ay magkakaiba. Nasaktan ka kasi mahal mo na siya. Tama ako? Bahagyang napatango si Camille dahil sa sinabi ng kanyang ina. Yun nga po yung masakit eh. Kasi kung kailan natutunan ko na siyang mahalin at handa na akong pumasok sa isang relasyon, saka ko pa nalaman yung lahat. Isa lang ang ibig sabihin nun, anak. Ayaw niyang magsinungaling sa'yo habang buhay. Kaya bago pa kayo pumasok sa isang relasyon, ay inamin niya na ang lahat sa'yo. Napaisip si Camille sa sinabi ng kanyang ina. Naisip niyang tama ito. Tama rin na kaya siya nasaktan dahil mahal niya si Christoph. Huli na kaya ang lahat? Pag-isipan mo, anak. Ani ng ina sakal na mabas mula sa silid ng dalaga. Naiwan naman si Camille na gulong-gulo ang isip at sa sobrang pagod sa pag-iisip ay hindi niya na namalayan na nakatulog na siya. Nagising na lamang si Camille sa sigaw ng tao sa labas. Napabangon siya nang tila makilala ang boses sa labas. Nagtitinda iyo ng taho na pamilyar sa kanya ang boses. Kaya naman agad siyang sumilip sa bintana. Nakita niya si Christoph sa labas habang daladala ang lalagyan ng taho. Taho! Taho kayo dyan oh! Sigaw nito habang nakatingin sa bintana ng kwarto ni Camille. Camille, baka gusto mo ng taho. Pampatanggal ng galit. Maya-maya ay nagsilabasan na ang mga magtitinda ng taho at nagulat nilang si Camille nang makita ang mga lalagyan ng taho na may mga letra. Hanggang sa nabasa niya ang mga letra na nakasulat doon na I'm sorry Camille at I love you. Hindi na niya namalayan pang tumulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi niya pala kayang magalit ng matagal kay Christoph. Camille, sorry. Patawarin mo na ako please. Pakiusap ni Christoph habang tuloy-tuloy naman ang pagtulo ng luha ni Camille. Gusto niya pang pigilan ang kanyang sarili, pero sumisigaw na ang kanyang puso. Kaya naman, patakbo na siyang lumabas at mabilis na lumapit kay Christoph at niyakap ng mahigpit ang binata. Sorry rin. Naging makipot ang utak ko. Sorry. No, you don't have to say sorry. It's my fault. Kaya sana mapatawad mo pa ako. Oo naman. Pinapatawad na kita dahil mahal na mahal kita. Maligayang maligaya si Christoph sa sagot ni Camille.
Kaya naman hinawakan niya ang dalawang pisngi nito at tinitigan sa mga mata. Thank you so much. I love you. Halos pabulong ng saan ni Christoph. Sa kadahan-dahang inilapit ang kanyang muka sa muka ng dalaga at nasuyo niyang hinalikan ito sa labi. At pinagsaluhan nila ang napakatamis na unang halik. Masayang-masaya naman ng mga magulang ni Christoph at tanggap nila ang dalaga para sa kanilang anak. Tiwala ang mga ito sa kakayahan ni Christoph na hindi papabayaan ang kanilang mga negosyo dahil na rin sa tulong ni Camille. Sobrang saya din ng kaibigan ni Camille na si Sally dahil natupad rin ang matagal na niyang wish para sa kaibigan na magkaroon ng love life. At sobrang gwapo at bait pang lalaki na si Christoph. Mula noon ay naging masayang magsama si Camille at Christoph bilang magkasintahan at makalipas ang 1 taon ay nagpa siya silang magpakasal at agad nagkaroon ng anak na kambal. Wakas.